umaga sa inyo lahat mga kaplantito, plantita. Ngayong araw nito ay ipapakita ko sa inyo ang paggawa ng compost. Okay, alam natin lahat na napakahalaga sa ating mga pananim o halaman na dapat magkaroon ng fertilizer. Ngayon, ang gagawin natin ay dapat ay organic fertilizer na mula sa mga gulay, patapong gulay tulad ng pechay bagyo, meron tayong talbos ng kamote, meron tayong repolyo. Okay, so ito ipawang mga hiningi ko lang doon sa talipapa. Okay, ile-layer natin to sa pamamagitan ng paggamit ng brown materials or dried leaves. Okay, meron tayong soil. So ito isasalansan natin ng maayos. Pero bago yun, kailangan natin muna siya hiwa-hiwain ng maliit ng mga vegetables nito. Okay? So ngayon ay gagawin na natin. Handaan na sa paggawa ng compost materials, dapat ito ay iwasan na dapat may mahalong plastics. Puro mga biodegradable materials lang ang ating ilalagay. Okay? Para sa gayon magiging mataba yung ating mga pananim tulad nito. Yan. Tingnan nyo to, pechay bagyo, meron tayong talbos ng kamote. Imbes na itong mga materials na to, mga raw materials na to itatapon sa basura, pwede natin itong gawin na pataba sa ating mga pananim na gulay sa pamamagitan ng paggawa ng compost. Okay. Now, kailan ba natin pwede mapapakinabangan yung compost na to? So, within 1 month, 30 days, or 1.5 month, pwede natin itong gamitin at ilagay dun sa ating mga pananim. Okay, so umpisahan ko na. Dapat may itong mga materials natin na dapat ito, meron tayong lalagyan na ng compost materials, meron tayong soil, so vegetables na patapon, then meron tayong brown materials tulad ng ito yung dahon, papel, etc. Okay? So simulan na natin. So ngayon ay gagawin na natin yung paggawa ng compost. So slice natin o hiwain natin na maliit yung mga dahon ng mga gulay-gulay na hiningi ko doon sa talipapa. Wala akong biniling materials yan, puro mga hingi lang po ito. So magagamit natin to sa ating paggawa ng compost. Yan. Yung mga dahon ng repolyo, hiwain ng maliit para madali siyang mabulok. Yan. Yan. So repolyo yan. Hiwain natin ng mabilis. Dahan-dahan lang tayo sa paghiwa, baka mahiwa ang ating kamay. So ito, sitaw. Imbes na patapon na, hiningi ko na lang doon sa talipapa at gagawin natin compost. Okay. Siguro hindi na matanggal yung mga plastic, goma, sapagkat yan ang goma, plastic, hindi po yan nabubulok. Yan, ganyan lang. So, kaya natin ginagawa itong paggagawa ng sariling compost sa ating tahanan para po hindi na tayo bibili ng organic material o ng fertilizer. Kailangan sariling gawa. Okay? Hindi lahat puro bili kasi kung binibili natin lahat ang kailangan natin gawin, gagamitin sa pagtatanim sa ating tahanan o sa ating pagtatanim ng mga gulay sa ating tahanan, ay magastos. Okay, pagkatapos natin mahanda yung mga raw materials na to, yung mga hiniwang mga dahon-dahon ng repolyo, Chinese bagyo, pipino, halo-halo mga gulay nito, saka natin yung i-layer dun sa ating lalagyan. Okay, dito natin lalagay itong compost. Okay? Okay, sa planggana. Now, una natin ilalagay ay mga dahon, ito yung dahon o kaya brown paper. So, alam naman natin itong mga papel na ito ay nabubulok po ito. Layer natin. Tapos, lalagyan natin ng siyempre lupa. Okay? Lalagyan ng lupa. Yan. Lupa. Pagkatapos ng lupa, ito na ngayon yung green or vegetables na ating hiniwa-hiwa kanina. Siguraduhin nakasalansan ng maayos.
leaves. Itong dried leaves na ginagamit natin ngayon ay tinatawag na ating iniwa-hiwa. So bago ito pagkatapos sa diligan, saka natin takpan gamit ang plastic o kaya takip ng balde. So after 1 week, pwede natin baliktarin uli yan. 1 week or 2 weeks. So pwede natin mabaliktad yung mix natin uli. Tapos sataklat pa ng lupa, babalutan ng plastic, tapos ilagay dun sa lugar na hindi nababasa o hindi pakikilaman ng aso o ng pusa para hindi siraan yung takip at mangamoy. Okay? So, pwede natin magamit yung ginawa nating compost after ng some 1 or 1.5 months. So, pwede natin ilagay ito sa pananim natin tulad ng okra. Pwede ilagay yan. Pwede natin ilagay dun sa luya. Pwede natin ilalagay sa saluyot, sa eggplant. Yan. Ito yung mga nakaready na ating mga pananim na. Yan. So, pwede natin gawin yan. So, meron din ako bago rito. Pwede natin ilagay dito yung nating compost. Yung herbal plants. Ayan. Ito na naka-ready for planting. Talong. Na pwede nating gamitin na dyan yung ating ginawang compost materials. Okay, dito po nagtatapos ang ating paggawa ng compost materials, organic fertilizer. At pwede na rin ninyong gawin yan sa inyong sariling tanan, na gumawa ng sariling compost materials para hindi na kayo bibili. Okay? Bukod sa nakatipid na kayo, okay, pwede pa kayo makagawa ng sarili nyong organic fertilizers sa pamamagitan ng ating pinakitang paggawa ng compost materials. So, huwag po natin kalimutan mag-subscribe, mag-like, at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod mga video. Okay, muli, magandang araw. Bye-bye!